Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Isayas 40, talatang 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Mark chapter 4:30 hanggang 32, Jesus said, "How can I describe the kingdom of God? What story should I use to illustrate it? It is like a mustard seed planted in the ground. It is the smallest of all seeds, but it becomes the largest of all garden plants. It grows long branches, and birds can make nest in its shade." Patuloy po nating binabasa ang mga talatang ito sapagkat ako po ay naniniwala na ito po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng patuloy na pagunlad at paglago ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo mula noon hanggang ngayon. Meron po tayong tatlong plano sa araw na ito sa ating pagpapatuloy ng ating series. Una po ay ating tatalakayin ang buhay po ni Constantine, particularly yung pong kanyang political life as a Roman emperor. Ang isa pa po nating layunin sa araw na ito ay sa pag-aaral na ito ay ating pong liwanagin at ating unawain ang impluensya po ni Constantine in the decision held during the Council of Nicaea noong pong Anno Domino 300 or 325. Isa po nating layunin sa araw na ito ay ating maunawaan ang ilang mga issue na hinaharap ng iglesia ng panahon na yon. Patungkol po sa tinatawag nating the unity of God. Ating pong talakayin sa araw na ito at tayo po ay nasa part 6 na, the story of the Christian Church. Constantine and the Council of Nicaea. Hindi po natin matatapos ito sa isang bahagi lamang, kaya ito po may continuation, yung pong Constantine and the Council of Nicaea hanggang sa susunod nating pag-aaral. Upang maunawaan po natin si Constantine at kung sino ito si kinikilala ng mga panahon na yon na Constantino, we need to understand first the political climate of his time. Noong pong early 2nd century, ibig sabihin na sa pagitan po ng 100 at 200, early 2nd century po, ang Roma ay nagpasimula pong mag-occupy at magpalaki ng kanilang teritoryo. Bilang isa pong malakas na bansa, ay kanilang na-occupy ang at least 3 continents. Walang iba kundi ang Europe, ang North Africa, at ang Western Asia. Later on, ito pong mga malaking teritoryo ng Roman Empire noong pong early 2nd century ay na-divide po siya. Binahagi po siya ng Roma neatly as the eastern and western section under one empire. So nagkaroon po ng, sapagkat malaki nga po ang teritoryo, dahil sa kanilang pagtungo sa iba't ibang mga bansa, pagsakop at pagkakaroon ng mas malaking teritoryo, kanila pong tinawag na merong western section and eastern section ang Roman Empire. Pero hindi pa po daw natapos. Yung pong political division of this powerful empire ng mga panahon na yon, AD 100, early po ng 2nd century, nagkaroon po ito ng rippling effects. Nagkaroon po ito ng epekto sa iglesia na noong po'y batang-bata pa. At hindi lamang po nagkaroon ng rippling effects ito sa iglesia, yung pong political division ng powerful empire na ito, kundi nagkaroon din po ng tinatawag na division o pagkakabahagi yung churches
na hanggang ngayon po ay nag-e-exist pa yung pong Eastern and Western Church. Around AD 190, ang iglesia po ay muling nakaranas ng division, pagkakabahagi, between the eastern and western segments of the Roman Empire. One of the earliest issues na kanila pong hindi pinagkasunduan ng Western at saka ng Eastern Church ay ang tinatawag nating the proper date to celebrate Easter, or simply called the Easter controversy. Hindi po sila nagkasundo. Ang Western Church at ang Eastern Church hindi nagkasundo sa tamang araw ng pagdiriwang ng Easter o ng Resurrection Day. Marami pa po mga kamag-aaral na naging issue ang dalawang panig ng church na ito. They are just one church. But actually, noon po nagkakaroon na ng mga hindi pagkakaunawaan. You know? Hindi lang po sila politically na-divide, kundi yung church na yun mismo, nagkaroon din po ng hindi pagkakasunduan o hindi pagkakaunawaan. And perhaps for around 200 years ay talaga pong hindi sila nagkaroon ng maraming pagkakaunawaan sa isa't isa. In our study today, there's one more big controversy coming up. At yun po'y ating pag-uusapan kung ano po ang isang naging malaking issue ng iglesia na yung isa ay nasa west at yung isa po ay nasa east. Here comes the man, Constantine. Constantine, who had a great intention of strengthening the unity of the empire. Gusto niyang talaga mapatibay, mapagkaisa. At sapagkat naniniwala siya na kapag nagkakaisa ang empire, malakas. Sapagkat may pagkakaisa. Pero nakikita niya ang division, ang pagkakabahabahagi, at ang kanyang adhikain, pagkakaisahin upang maging malakas. But the issues between the eastern and the western section of the entire Roman Empire at that time were not only ecclesiastical but also political. Meron po talaga ding political issues. Yung pong Roman Empire na may western section at merong eastern section. The empire was divided between Licinius sa eastern section at si Constantine po naman was the emperor at that time in the western section. So sila po ay may division at yun naman po yung pinahintulutan, ano, yung pagkakaroon ng emperor o pagkakaroon po ng Augustus at saka ng kanyang assistant na Caesar. Meron po talaga sa west at meron din po talaga sa east. Bali meron po dalawa sa itaas, sa west and sa east, at ngayon din po meron silang mga assistant at yun po yung talagang sa panahon pa ni Diocletian ay meron na po talagang ganong division ang empire. Pero dito na lang po natin para lang po mas to make the story short, si Constantine lang po at si Licinius ang ating pag-usapan. So si Licinius po nasa eastern section at si Constantine nasa western section. At ito pong dalawang ito yung malapit sa isa't isa sapagkat si Licinius po ay brother-in-law ni Constantine. So parang leader, magbayaw. After many years of war or tensions between the two leaders, politically po ito Licinius and Constantine talaga pong nagkaroon ng series of wars and tensions. Sa kalaunan, sa katagalan po, sa damang muli, si Licinius ay napatay. Constantine then became the ruler of the entire Roman Empire. Iisa na lamang po ngayon. Si Constantine na lamang po ang naging emperor, sole emperor of the entire Roman
Empire. Lahat po ng nasasakupan. However, this does not imply at hindi po ibig sabihin nito na kung isa lamang ang emperor, wala ng problema sa Eastern and Western churches. Kasi iba po yung ecclesiastical problem sa political problem. Nagkaroon po ng kaunting kaayusan sapagkat isa lamang po ang emperor. Politically, si Constantine na lang, pero sa church hindi pa. Meron pa rin pong division ang West and East churches na nais din na mapagkaisa. So politically, there was only one ruler and there was general peace. Maayos ang kapayapaan politically. But ecclesiastically, sa iglesia, meron pong unpleasant relationship between Eastern and Western churches. At ito po ay magpapatuloy sa napakahabang panahon hanggang ngayon. Ang advokasya po at naisin ni Constantine in his administration of the Roman Empire was to unite everyone. To unite the empire. Walang division, walang pagkakahati-hati. Of course, yan ang pangarap lagi ng isang leader. But unlike the previous emperors, Constantine believed that the unity of the empire could be best achieved through Christianity or by the help of the Christians or by Christianizing the empire. Kasi yung pong ibang mga emperors, they were looking, aspiring for the support of paganism. Si Constantine, iba po, ang nais niya, mapagkaisa niya ang Roman Empire, ang lahat ng sasakupan nila noon sa pamamagitan po ng pagkakaisa at ng kalakasan at ng panampalataya na Kristyanismo. Which sounds so good. Pero tingnan po natin. Constantine was so determined that even when the Roman Senate at siya po'y na-opposed ng Roman Senate ng mga panahon na yun, he decided to build a new Rome which would be called Constantinople, meaning the city of Constantine. So nagkaroon po siya ng New Rome, tinawag niyang Constantinople kasi ang ibig po sabihin noon, the city of Constantine. Marami po sa mga nagsasalaysay ng kasaysayan ng Iglesia ay ina-attribute po nila kanilang kinikilala na ang tagumpay po ni Constantine ay sa pamamagitan ng kanyang isang pangitain sa langit. With the words, in this you shall conquer. At ito daw po ang dahilan kung bakit naging matagumpay si Constantine. Dahilan sa kanyang pangitain na kanyang nakita sa langit. In this you shall conquer. And the vision Constantine saw was the Greek letters Chi and Rho, indicating the first two letters of the name Christ. The first two letters po yun, which later on became a popular symbol, Christian symbol po ito, naging Christian symbol na also known as Lavarium or Lavarum. Ang ilang pong mga Kristiyano ay naniniwala that Constantine's vision gave us the idea or clue of his conversion to Christianity. Sapagkat siya nakakita ng pangitain. Chi and Rho, meaning the first two letters of Christ, that was Constantine's conversion experience. However, after this vision, it was said that Constantine continued worshiping the unconquered sun, the pagan god. Isa sa mga pagan gods po, the unconquered sun. Alam po ba ninyo na ang isang popular at laging pinag-uusapan o masayang pinag-uusapan sa church history ay itong katanungang ito? Was Constantine a Christian? Ito bang si Constantine na naging Roman Emperor during that time, isang
tagasunod ni Jesus. Tayo po ay binigyan ng impormasyon that he was baptized at his deathbed. Deathbed. Sa panahon na siya mamamatay na, doon po siya nabautismuhan, Anno Domino 337. This will be an interesting discussion to many of us, determining whether Constantine was a Christian or not. Ito po ay hindi lamang noon naging interesting noon, ngayon at palagay ko po ay laging mapapag-usapan sa isa sa segment ng buhay ni Constantine, siya pa ay naging tunay na Kristiyano. Considering na siya po ay hindi agad na-baptize until his death noong anyo 337. Perhaps, marahil lang po naman. Christians who believe that a person is not saved or a Christian is not yet saved until he or she is baptized. A person is not saved until he or she is baptized would say, oh, if Constantine were baptized before he died, he was not a Christian then. Noong siya naghahari pa. Kasi hindi naman pala siya baptized, believer, edi hindi siya Christian. That will be one of the views. For he did not take a decisive step, an important step to be baptized. Yun po isang pananaw. But some Christians will judge whether he was a Christian by the religious policy in favor of Christianity. Huwag na natin pag-usapan. Ang sasabihin naman ng iba kung siya ay nabautismo at kung kailan siya nabautismo. Ang pag-usapan natin, ano naman ang kanyang religious policy as an emperor? Ano naman ang kanyang naitulong at naiambag sa kakristyanuhan? At baka sa pamamagitan na ng ating mahukay, maugat, maunawaan, kung siya ngay isang Kristiyano at hindi, o hindi. And allow me to cite some reasons some people considered Constantine a Christian, while others did not. At bibigyan ko po kayo, ako po'y tagapagkwento lamang, may kaunting komentaryo, pero ako po ay mas storyteller sa akin pong ginagawang paglalahad sa inyo ng The Story of the Christian Church. At allow me to cite some reasons bakit po may mga tao nagsasabi na people consider Constantine a Christian. At mamaya po, pag-usapan din natin, ano naman sinasabi ng iba kung bakit hindi siya Christian? Na siya po ay naghahari bilang sole emperor of the empire. Christians who held the view that Constantine was not a Christian say he never submitted himself under the direction of Christian teachers or bishops. Hindi siya nagpasa sa pamamahala at sa pagtuturo ng mga Christian teachers o ng isang elder o ng isang bishop noong mga panahon na yun. Nabanggit ko po sa inyo mga kamag-aral na nung nakaraan po na ang isang candidate for baptism was required to undergo a long period of preparation to understand the faith. Hindi sila agad nagbabautismo. Historically speaking, nagkaroon po ng pagbabago sa pagiging bautismo agad o hindi sapagkat ang sabi nila, well, maraming galing na mga tao sa paganism and therefore kinakailangan mo natin silang i-orient, turuan. And the point that they're saying, Constantine never submitted himself under the direction of Christian teachers or bishops. Isa pa po, kung bakit siya sinasabing hindi Kristiyano. He reserved the right to determine his own religious practices, for he considered himself bishop of bishops. Another reason kung bakit sinasabi ng iba, hindi naging Kristiyano si Constantine. Pangatlo, as we already mentioned earlier, he continued worshiping the unconquered sun. And some claim that Constantine was simply a shrewd
or clever politician who was aware of the big advantages of close affiliation to Christianity. Lumalapit lang yan at nagbibigay ng pabor sa kakristyanuhan sapagkat alam niya na magkakaroon ng big advantages ang kanyang paglapit at pagiging malapit sa mga Kristiyano sa ng mga panahon na yan. Yun po ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit sinasabi ng iba na hindi Kristiyano, hindi tagasunod ni Jesus si Constantine. Pag-usapan naman po natin kung ano ang sinasabi at ikinukwento ng iba kung bakit siya po ay Kristiyano. Atin pong balansyaduhin ang mga pinag-uusapan natin dito upang hindi naman tayo magkaroon ng tinatawag natin mga blind spots. Ano naman ang sabi ng iba kung bakit siya para sa kanila Kristiyano siya, si Constantine? Number one, because of his conversion experience. Na nakita nga niya sa sangkalangitan, ang sabi niya, ang nakita niya, in this you shall conquer. And some Christians were convinced that he responded and he believed that the Christian God was a very powerful God who would support those who were faithful to him. At nakita ni Constantine kung gaano makapangyarihan ang Diyos ng mga Kristiyano. At siya ay naging matapat sa kanyang pagiging Kristiyano. Ayon po sa naniniwalang siya ay Kristiyano. Pangalawa, bakit po sinasabi ng ilan na siya ay Kristiyano? He made or enacted laws favoring Christianity. In his time as the ruler of the empire, he built churches in the empire. Siya po'y gumawa ng mga batas na pabor sa Kristyanismo. At hindi lamang po yun, kinakitaan din po siya ng mabubuting gawa. Na siya nagpapatayo ng maraming mga gusaling sambahan or simbahan sa iba't ibang dako ng kanilang nasasakupan ng Roman Empire. At ito'y ina-attribute ng iba na isang katotohanan na talagang ito'y isang tagasunod niya, isang Kristiyano. Pangatlo, na sinasabi ng iba kung bakit siya mananampalataya. He suppressed pagan worship and even moved some images of pagan gods to Constantinople to serve as ornaments. Kaya nung kanya pong ilagay at itayo yung Constantinople as a new Rome, nabanggit ko po sa inyo kanina, it's served to debunk the wealthy people of Rome who were mostly pagan. At makikita po natin na ito ang ilan sa mga argumento ng ilang naniniwala na si Constantine ay tagasunod ni Jesus, mananampalataya, Christians, at ang paniniwala ng iba kung bakit naman siya hindi naging Kristiyano o hindi Kristiyano. Ironically, to some observers, things look blurred. Malabo. At ito nga po yung magiging masayang usapan at kwentuhan ng maraming mga nag-aaral ng kasaysayan ng Iglesia. Kung ano nga ba talaga ang kalalagayan ni Constantine, tagasunod ni Jesus, Kristiyano, o hindi tagasunod ni Jesus, o hindi Kristiyano. Sabi nga po ng ilan pa, during the time nung siya ay Roman Emperor, the official religion of the empire was paganism, not Christianity. Plus, he kept good relations with those who followed the ancient religions, especially among the members of the Roman Senate. He kept good relations with those who followed the ancient religions. In a sense, parang sinasabi ng iba, well, Constantine was guilty of association. Bakit yan ang kanyang mga kasama? Bakit ang kanyang mga kasama ay mga malimit ay sumasama yun sa mga pagans?
sa mga hindi tunay na mga mananampalataya sa Panginoong Hesus? At bakit ang official religion ng empire ay paganism, hindi Christianity? The debate over whether Constantine became a true follower of Jesus will continue in some academic discussions, and it will always be a lively discussion. Iiwan po natin gano'n yun. And I would like you to think about it. You don't need to make any comment here, but I would like you to think about it. What we see here is exactly the way we see ourselves today when we attempt to determine whether a person is a follower of Jesus or not. Nako, isa pong napakasayang kwentuhan lagi na napag-uusapan ng mga Kristiyano. Ito bang tao ito'y mananampalataya o hindi? Totoong Kristiyano o pangalan lamang, nominal Christian, or whatever is the case. Ito po'y laging isang masayang kwentuhan. When we attempt to determine whether a person is a follower of Jesus or not. Meron tayong nakikitang ganito, meron tayong nakikitang ganyan, pero may nakikita tayong positibo, meron tayong nakikitang negatibo. And we often judge people whether they are Christian or not Christian. I don't know about you, pero nangyayari po yan. Nangyayari po na ginajudge ng kapwa niya ang isang tao kung ang kanyang kapwa ay Kristiyano o hindi Kristiyano. Let me share with you the impact or contributions of Constantine to Christianity. Number one, isa pong naitulong ni Constantine sa Kristyanismo is he put an end to persecution that Christians experienced for about 250 years sa pamamagitan po ng the Edict of Milan. 250 years po na pinag-uusig ang Kristyanismo nung si Constantine po ay naging emperor. Nagkasundo po sila ni Licinius, hindi na pag-uusigin ang mga Kristiyano. Isa po sa naging kontribusyon ni Constantine sa Kristyanismo. Pangalawa, na kanya pong ambag. He donated a palace in Rome which had belonged to his wife and it housed some traveling bishops. Nagkaroon po siya ng donasyon sa Roma, sa isang palasyo in Rome upang ang lahat po ng mga bishop na nagbibiyahe pwedeng mag-stay. Ano pa po ang impact or contribution ni Constantine? He appointed several Christians to high positions in government. Christians in government. Pinili po niya ang mga Kristiyano na maging bahagi at katuwang niya sa pamahalaan. Number 4, inutusan niya ang lahat ng mga sundalo to worship the supreme God on the first week. On the first day, hindi po first week, but first day of the week. Kanya pong inutusan, he ordered all soldiers to worship the supreme God on the first day of the week. Impact po at contribution ni Constantine sa Christianity. Noong pong AD 324, the Eastern and Western Empire became subjected to one emperor, to Constantine. He became the sole emperor of the two empires, which for many years were under the administration of two rulers, one in the east, one in the west. Kagaya na sabi ko, tinatawag nila yung pinakamataas na Augustus at yung kanilang mga assistant rulers, one in the east, one in the west, ang tawag po doon ay Caesar. There's only one Roman emperor, both in the east and west sections. Sa panahong ito, AD 324. Binibigyan po natin ito ng diin sapagkat may malaki po itong patutunguhan sa aking pagkukwento sa inyo.
hanggang sa susunod po nating lesson. Eh mahalaga po ang bigyan natin dinin. Maikwento ko rin po sa inyo na meron pong two schools of theology, if I may call it schools of theology. The School of Alexandria and the School of Antioch. Sapat na po, it is enough for now to say that these two schools had opposite views concerning the nature of Jesus. Magkaiba po, magkatunggali ang kanilang pananaw ng schools of theology, ng dalawang schools of theology nito. School of Alexandria and the School of Antioch, magkaiba at magkasalungat ang pananaw nila kung sino si Jesus. Bilang isang nag-iisang emperor, Constantine could expect a smooth sailing kind of leadership of the Roman Empire. Ngayong ako na lamang ang emperor at wala na akong katuwang sa east and sa west, ako na lang, akin na lang, marami naman ay magiging masaya at payapa na at mabuti na ang lahat ng takbo ng aking leadership sa isang empire na ito. Unfortunately, it was not the case. Nakakalungkot man sabihin. Marahil kung pinangarap niya, hindi nangyari at hindi totoo. Both sections of the empire were having heavy theological issues. Naibanggit ko na nga po kanina na iba ang pananaw, kagaya nga po ng Easter controversy. Magkaiba sila ng pananaw sa probable date ng Easter. So, ito na naman po, merong theological issues. Merong hindi pinagkakasunduan sa salita ng Diyos. Ang dalawang malaking bahagi ng Roman Empire, ang Eastern at saka ang Western section. Ang Western Church at ang Eastern Church. In the East, he was so displeased, si Constantine po, not Alexander. Constantine was so displeased with the dispute that started between Bishop Alexander of Alexandria, magkatunog po. Bishop Alexander of Alexandria and Arius concerning the unity of God. Ito po yung sa Eastern Church. Hindi magkasundo si Bishop Alexander at si Arius, isang presbyter, sa usaping the unity of God o Godhead o ano ba si Jesus? Sino ba si Jesus? Pangalawa po, doon naman sa Western section ng church. He was so unhappy with the Donatist controversy. Unahin ko na po ang Donatist controversy. May kwento ko na po sa inyo ang Donatist controversy in the West. No? At sabi ko nga po sa inyo, ang North Africa ay isa sa mga nasasakupan noon ng Roman Empire. In North Africa, Donatus petitioned the removal of the Bishop of Carthage. At ang pangalan po ng bishop noon ay si Cecilian. Bakit pinaalis yung bishop ni Donatus? Ang dahilan po kung bakit pinapaalis si Donatus yung bishop ng Carthage na si Cecilian, sapagkat ang nagtalaga sa kanya para maging bishop ay si Felix. O ano naman problema kung itinalaga siya ni Felix bilang isang bishop ng Carthage? Ito po ang kwento. Ito ang akusasyon. Felix was a traitor to the faith because he did not remain faithful to the faith during the persecution. Nanumbalik lang, pero ito talagang Felix na ito, hindi naging matapat, hindi naging totoo, hindi naging tunay sa kanyang pananampalataya sa panahon ng pagsubok.
ng pag-uusig. At ang ibig sabihin, marahil i-deny ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat mabigat ang parusa kapag hindi mo nirecant ang iyong pananampalataya. At yun ang sinasabi ng laban nila kay Felix, na itinalaga naman ni Felix si Cecilian na bishop ng Carthage. Kaya sabi nito si Donatus, "Hoy, alisin niyo yan, sapagkat ang nagtalaga sa kanya ay isang hindi karapat-dapat, isang masama at isang marumi." According to Donatus, this disqualified Cecilian from being a bishop because a traitor to the true faith consecrated him. Constantine was so unhappy about this tension. Ano ba naman ito? Bakit kayo ganyan? Kaya tumawag po siya ng isang church council, pagtitipon ng mga leader ng mga iglesia sa Roma. And in the end, hindi naman po naging napakatagal ng usapan. The church council na ipinatawag ni Constantine, they made the decision, and this was the decision. Pakinggan po ninyo. The decision of the council, the church council, na tinipon ni Constantine ang panahon na yun. Sabi niya, in the Roman Catholic sacramental theology, ex opere operato, the validity of a sacrament does not depend on the character of the one administering the sacrament. The validity of a sacrament does not depend on the character of the one administering the sacrament. Ex opere operato. Kapag ba hindi karapat-dapat yung, for example, nagbaptize. Yung bang binaptize, walang epekto yung baptism. Kasi yung nagbaptize ay hindi karapat-dapat. Yung bang nag-preside ng Lord's Supper, na marahil sabihin natin, I'm just giving an example po, no? Hindi po ito totoo. Pero atin lamang pong tinitingnan ang usaping ito na the validity of a sacrament does not depend on the character of the one administering the sacrament. The night before, yung isang elder na magpipreside ng Lord's Supper, nagkaroon ng kasalanan. At huwag na ho natin pag-usapan kung anong kasalanan ang nagawa. Pagpalagay na po natin, let us just assume malaking mabigat na kasalanan. The following day, nag-preside po siya ng Lord's Supper. May validity po ba yung pagkaka-preside niya sa sacrament ng communion o ng Lord's Supper? Gayong siya nagkaroon ng mali at hindi karapat-dapat na mga gawa sa mga nakaraang gabi. Ipagpalagay na. Yun po yung ating pinag-uusapan dito na ex opere operato. Nasabi ng Church Council, well, kung ganyan ang sinasabi nyo kay Felix, itong aming hatol, the validity, ang validad o the validity of a sacrament, ang mahirap po sa Tagalog, the validity of a sacrament does not depend on the character of the one administering the sacrament. Pag-usapan naman po natin yung theological issue in the East. Constantine was expecting many good things on the East. Sa silangan. He planned to see the Holy Land and wished to be baptized in Jordan River. But, ang dami niyang pangarap, ano? Gusto niya sana mabautisman sa Holy Land, mabaptize sa Jordan River. Pero, in the East, he was so displeased with the dispute that started between Bishop Alexander of Alexandria and Arius concerning the unity of God. Constantine was convinced that Christianity was the means to unify the Roman Empire. Kung mapapag-isa ko at mapapalakas ko ang Roman Empire, ang teritoryo na aking nasasakupan, yun, at least yung 3 continents, kinakailangan solid ang Kristyanismo. As the sole emperor of the empire, he had a vested interest in the unity of the church. Ulitin ko po yun, mga kamag-aaral.
bilang nag-iisa na leader, ruler ng empire. Hindi po lamang nais niyang pagkaisahin ang empire. Gusto niyang pagkaisahin at pagkasunduin maging ang division ng iglesia. Kagaya po ng East and West. Na kagaya na yung nabanggit ko sa inyo, naikwento ko kanina ay sandali lamang may umuusok na mga hindi pagkakaunawaan ang isang bishop na si Alexander at ang isang presbyter na si Arius patungkol sa the unity of God. He wanted to use the authority of the state to settle any theological issue. Slowly but surely, we will start to see the issue of the separation of church and state as a tension to resolve. Ito pa po ang isang masayang pagkukwentuhan at pag-uusapan lagi na sa iglesia, the separation of the church and the state. Separation of church and state. Naku, ang saya po niyan. Yan po'y laging napapag-usapan at napapagkwentuhan. Nasaan ang hangganan ng iglesia na hindi na siya dapat nakikialam sa usapin at sumasangkot sa usapin ng Estado, ng bansa. At nasaan naman ang limitasyon ng Estado, ng state, ng politika upang hindi naman gipitin o sakupin ang iglesia o simbahan. Naku, ito po'y magiging napakamasayang kwentuhan at talakayan. Hindi lamang noon, ngayon. At palagay ko po ay hanggang sa mga susunod na mga panahon. The discussion of the separation of state and church will continue throughout the history of the church. May nagsabi po, mga kamag-aaral, had it not been for imperial political intervention, the theological issues would have been settled before and faster if Constantine were not hands on the issue. If Constantine were not hands on the issue. Kung hindi niya pinakialaman at hindi siya sumali sa usapan sa issue po ni na Bishop Alexander at Presbyter Arius, baka mas mabilis na resolba. Nagkaroon ng kamay ang imperial, political, at nagkaroon ng intervensyon sa theological na usapin. Bumagal sa halip na bumilis. Reason? Ano ang dahilan, mga kamag-aral? Some church leaders wanted to make the emperor happy rather than to convince opponents. Naging iba ang focus ng ilang mga church leaders, the emperor, and not to convince the opponents, not to belie, not to oppose, not to tell the truth, but to make the emperor happy. Kaya sabi nila, kung hindi talaga nagkaroon, ito po'y sabi lamang ng ilang mga nag-aaral ng kasaysayan. Had it not been for imperial political intervention, the theological issues would have been settled better and faster. Maipakilala ko po sa inyo si Arius. Arius went to the school of Antioch to study the Bible. Mahalaga po ang kanyang layunin sa School of Antioch, pag-aralan ang salita ng Diyos. He was a student of Lucian, a well-known Bible scholar at the time sa School of Antioch. The School of Antioch was inclined to
literal type of interpretation of the Bible. Kapag po nakakita sila ng mga talata, ang kanilang unang at pagtingin, ang lagi nilang tinitingnan, paano ito may papaliwanag ng literal. Paano ito maipapaliwanag ng natural. Yan po yung School of Antioch. There was another school, the School of Alexandria. Ito po naman sa western section, known for their allegorical type of interpretation. Allegorical. Malalim, hinuhukay, tinitingnan. Well, yan yung literal, pero tingnan natin, ano ang malalim na kahulugan niya? Yan po ang the School of Alexandria, Western Church. One day, Arius heard, napakinggan po ni Arius si Alexander, the Bishop of Alexandria. At yung pong Bishop Alexander ay nag-preach about the great mystery of the Trinity in unity. The great mystery of the Trinity in unity. Nung pong mga panahon na yun, presbyter na po siya. Isa na po siyang elder, isa na po siyang leader, si Arius. And when this young presbyter heard Alexander's sermon, napakinggan po niya yung paksa ni Alexander of Alexandria, the great mystery of the Trinity in unity. Nalungkot po si Arius. He was so disappointed. Iiling-iling po siyang umalis. For in his mind, Alexander was endorsing polytheism or the belief in many gods. Para kay Arius, mali ang itinuro at mali ang preaching niya. Sapagkat para bang sinasabi ni Bishop Alexander, parang belief in many gods. I mentioned earlier two schools of theology, if I may say that. The School of Alexandria and the School of Antioch. Maikwento ko po sa inyo, mailahad ko po ang kanilang paniniwala bilang mga school at ito po yung kanilang pinaninindigan bilang mga school. The School of Alexandria taught that the divine persons, Father, Son, and Holy Spirit are co-equal. Ito po ang paniniwala at itinuturo sa School of Alexandria. Puntahan po naman natin yung the School of Antioch, and the School of Antioch believe that the divine persons are not co-equal. Sa School of Antioch, they denied the Son as eternal or without beginning and regarded Jesus as, listen mga kamag-aral, they regarded Jesus as a created one. Nilalang. Siyang pinakaunang nilalang pero siya ay nilalang. At matapos siyang lalangin, nilalang niyang iba. Lucian, yung pong teacher ni Arius at the School of Antioch, had a great influence on Arius as a student. Malimit naman po ganyan ang mga estudyante ay labis na minsan humahanga sa kanilang mga guro. At ganoon nga po nangyari kay Arius, kay Lucian. Si Arius ay na-impluwensyahan pong mabuti ni Lucian sa kanyang mga pagtuturo. At maunawaan po lamang natin kamag-aaral si Arius bilang isang estudyante. Kung maunawaan natin po si Lucian bilang isang teacher at ang paniniwala ni Lucian bilang isang teacher. Bagamat hindi po ito lagi. Lalo tigit sa mga advanced studies na hindi naman kinakailangang iparot mo o gayahin mo na lamang ang lahat ng sinasabi ng teacher mo. Marahil po sa Bible college level, sa master's level, ganyan po. Pero sa halos
pagtaas po ng inyong pag-aaral ay nagiging malaya po ang mga mag-aaral at hindi kinakailangang i-spoon feed at diktahan po ang mga estudyante ng paniniwala. Pero mabalik po tayo dito. Ay naimpluwensyahan po talaga ng gusto ni Lucian si Arius. Ano po ba ang mga paniniwala ni Lucian? Maikwento ko po sa inyo. Lucian denied the pre-existence of the sun. Wala sa kanya yung pre-existence, yung sinasabi natin sa simula pa lamang, in the beginning, naroon na si Jesus Christ, naroon na ang anak. Wala pong ganun kay Lucian. He described Jesus as subordinate to the Father, kaya po siya ay isang subordinationist. Subordinationist. Subordinate po si Jesus sa Father. Pangalawa po, mga kamag-aral, ayon kay Lucian, Lucian denied Jesus as fully equal with God because God does not have humanity. Hindi sila pantay, hindi sila magkapareho. They're not equal in rank. Ang isa ay Diyos at ang isa ay hindi Diyos kasi meron siyang katawan, humanity. Meron siyang katauhan. Pangatlo, at ang Diyos ay God does not have humanity. Pangatlo, although Jesus is not equal with God, konting cambio, bagamat hindi naman kapantay si Jesus ng Diyos. Ang sabi po ni Lucian, He is a deity but not equal to God. Ito po ang teacher ni Arius na kung saan siya ay nag-aral at natuto at humanga. May kwento ko naman po ang buhay po ni Bishop Alexander na naging kausap at kakwentuhan po ni Arius sa diskusyon ng unity of God. Alexander of Alexandria established the fact that the Father and the Son are two distinct hypostases. Hypostasis, Greek word meaning persons. Bagamat po distinct persons, but homoousios, which is Greek word meaning same substance. Distinct person, same substance, sabi po ni Alexander of Alexandria. Now, ganito po ang ginagawa ng mga mag-aaral ng salita ng Diyos at ng mga teologo, ng mga Bible students. Mula po sa salita ng Diyos, sila po ay nagbubulay-bulay at nagte-theologize, if I may use the word. At ginamit nga po ni Alexander sa kanyang pagbulay-bulay kung sino ang tunay na Diyos at kung ano ang kalagayan ng Ama at ng Anak ng Espiritu. At ganito nga po ang kanyang ginawa. Gumamit po siya ng mga Greek word para po mas accurately, mas maipaliwanag niya. At maganda nga po na minsan ay pag tayo nagtuturo ay we're trying to study it a little bit more deeper, wider, analyzing, theologizing, kagaya po ng ginawa ni Alexander. The Father and the Son are two distinct persons, but same substance. Alexander assembled a council of 100 Egyptians and Libyan church leaders. Pinagtipon-tipon po niya mga Egyptian and Libyan church leaders para po imbestigahan ang paniniwala ni Arius. The council na tinipon po ni Bishop Alexander found out that Arius was a heretic. Arius was a heretic teaching the doctrine of subordination, that is, Jesus is lower in degree a created one. Kaya po nung AD 321, Arius together with his followers was condemned, deposed, and excommunicated. Mga kamag-aaral,
Is this the end of the theological controversy regarding the nature of Jesus? Ngayong si Arius at ang kanyang mga tagasunod ay kondenado na, deposed na, excommunicated na ng council na ipinatawag ni Bishop Alexander of Alexandria, tapos na ba ang usapan? Ang theological controversy regarding the nature of Jesus, regarding the unity of God. Mga kamag-aral, we'll find it out next time. Our focus here is the story of the doctrine, not the doctrine itself. If you wanted to learn more about the teaching of the Bible, about the Trinity, I will encourage you. Mga kamag-aral, kung inyong na-miss ito, go to our YouTube channel, Maniwala, Jonathan Orellasa, and look for the titles, Reasons I Believe the Father, the Son, and the Holy Spirit are one God, The Doctrine of the Trinity, Parts 1 and 2. Kung gusto po niyo talaga maunawaan ang doctrine of the Trinity, doon po kayo pupunta. Pero ang ating pong interest dito, because we're talking about the story of the Christian Church, our focus is the story of the doctrine of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mga kamag-aral, marami pong salamat at kayo po'y patuloy na nakikipag-isa, nakikipag-aralan. Salamat po sa lahat ng nag-join, nag-share ng ating video. Salamat po sa ginagamit ng Diyos na Tayabas Church, na kung saan nagpapatuloy po tayong nakikihiram ng ating OBS upang mapanood po ng lahat ng ating online Bible study. Ito po sa Tayabas Church of Christ dito po sa Quezon, Tayabas, Quezon. Salamat din po sa ating mga kasama dito sa Maniwala team, always encouraging us to continue what we're doing here. Salamat po sa lahat ng nananalangin. Salamat po sa lahat ng patuloy na matyaga na nakikipag-aralan. Bagamat minsan ay medyo mahirap o parang hindi naman ganoon kadali ang ating pinag-uusapan. Pero salamat po sa inyong patuloy na pakipagkaisa. Binabalik po natin ang papuri sa Diyos. At nagpapasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, Jonathan Orellasa.